mabuti. Ayun, tayo ginawa ng Diyos para gumawa ng mabuti. At yung mabuti na gagawin natin, yun yung kanyang kautusan. Sabi niya, iibigin mo ang iyong asawa parang ang iyong sariling katawan. Utos yun. O mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y patuwid. Utos yun eh. Yung lahat ng yun, pag sinunod mo, yun ang mabuti. Lahat ng utos ng Diyos, ikabubuti ng tao. Eh, ba tayo sumasama? Kasi, yung hindi utos, yun ang ginagawa natin. Kumbaga sa tren, ayaw mo sa riles. Sabi ng Diyos, huwag ka magnanakaw. Eh, nagnakaw ka. Nakulong ka tuloy. Huwag kang mangangalo niya. Eh, nang rape ka. Nakulong ka tuloy. Halimbawa, huwag ka mag-iimbot. Eh, nag-imbot ka, nang istapa ka, makukulong ka. Bukod sa makukulong ka, ay paaring mapatay ka pa nung nanakawan mo. Pagka may baril yung nanakawan mo, eh, kutsilyo lang yung iyo, mauunahan ka. Pero, kung tayo gagawa ng kalooban ng Diyos, kahit medyo mahirap, hindi tayo maaaring magipit. Halimbawa, isa kang kumikita lang ng konti, eh wala ka namang pagkain masarap, tuyo lang. Mabuti na yung tuyo na wala kang problema kaysa sa kumain ka nga ng morcon o ng lechon, eh ninakaw mo naman. Basahin natin ang Kawikaan 17. Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan kaysa bahay na may laging pistahan na may kaalitan. Ang liwanag ng salita ng Diyos eh. Maigi ang isang tuyong subo na may katahimikan. Kung yung tuyo na yon galing sa pagpapagal mo, hindi mo niloko ang kapwa mo tao, magandang buhay yon. Na tuyo lang ang ulam mo, pero malaya ka. Wala kang masamang kasaysayan, wala kang record. Dahil gumawa ka ng kabutihan. Ang tao kaya tayo nagsasaper. Kung minsan nagkakasakit. Dahil din sa kasalanang ginagawa natin sa paglabag natin dun sa kabutihan o sa plano ng Diyos. Halimbawa, sabi ng Diyos, huwag kayong magsipaglasing ng alak, sabi ng Diyos. Eh wala kang ginawa kundi maglasing. Kamat na bandang huli, meron kang sakit sa atay. Bakit? Eh yung alak, alcohol yun. Yung alcohol, mahihirapan masyado ang atay mo para i-neutralize yun. Lahat kasi ng chemical na pumapasok sa katawan ay ini-neutralize ng atay. Eh pagka masyado ng maraming chemical, mapapagod yung atay, magkakaroon ka ng cirrhosis of the liver o ng mga sakit sa atay. Eh, ikaw rin ang mamamatay. Kaya yung atay, dadagdagan mo lang ng P, patay. Bakit? Eh kasi, sinobrahan mo masyado ang ano mo sa atay mo eh. Kain ka ng inom ka ng inom ng alcohol. Inom ka ng inom ng droga, inom ka ng inom ng soft drink. Eh, katakot-takot na chemical yung nasa soft drink. Alam nyo ba, nasa soft drinks, merong chemical na nilalagay sa panlinis ng inodoro? Alam ba natin yun? Na yung masarap na soft drinks, eh, may halong chemical na ginagamit sa panlinis ng inodoro. Eh, tungga ka ng soft drinks, bukod sa diabetes, pinahirapan mo ang atay mo. Matamis yan eh. Kaya tayo na rin ang may kasalanan kung minsan inom ka ng droga, kain ka ng sip-sip ka ng sip-sip ng droga, ng shabu, ng kung ano-ano, winawasak mo ang sarili mo. Kaya bandang huli, ikaw din ang magsasapil, ikaw din ang mahihirapan. Pero kung gumawa ka lamang sana ng mabuti at sinunod mo yung plano ng Diyos, hindi ka masyadong mahirapan. Bawa, kahit na tuyo lang ang ulam mo, malakas ang katawan mo. Nung araw may kanta ako eh, yung labandera ko, tunay ka kung umibig. Ang bati at palo-palo, ansyan laging kapiling, something like that. Ano? Tapos, merong parte dun sa kanta, lumalakas ang katawan sa paghanap ng pera. Tama mo?
Kahit labandera ka lang, malakas naman ang katawan mo, hindi ka magnanakaw, hindi ka prostitute. Eh, ang prostitute, isang gabi, nakaka 10,000. Kaya lang, pagkatapos ng 3 taon, patay na. Eh, bakit? Eh, na-AIDS kasi eh. Na-AIDS eh. Yung kanyang customer na may AIDS, nilagay sa kanya yung AIDS. Eh, yung labandera. Yung labandera eh. 25 taon naglalabandera eh. Nakapagpatapos ng anak eh, malakas ang katawan eh. Bakit? Nagtiis. Na kahit na yung mabuting gawain eh, mahirap gawin, pinagtiisan niya, tinulungan siya ng Diyos. Ayon. Ganun po kapatid. Ang ano ng tao, ang konstitusyon ng ating katawan ay ginawa para gumawa ng mabuti, hindi ng kasamaan. Parang yung makinang diesel. Ang makinang diesel, ginawa yun para ang ilagay mo diesel. Pag nilagyan mo yun ng gasolina, masisira agad yun. Ganun din naman yung makinang gasolina. Pag nilagyan mo ng diesel, hindi maandar yun. Ang ibig ko lang sabihin, ang tao ginawa ng Diyos para sa kanyang plano na gumawa tayo ng kabutihan hanggang sa tayo mamatay. At pagka ang kabutihan ang ginawa natin, pagkabuhay na mag-uli sa paghuhukom, eh magkakaroon ka ng gantimpalang buhay na walang hanggan. 5:28 ng Juan, ganito nakasulat. Huwag ninyong ipangginalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Nakita mo kapatid? Kaya talagang ang plano ng Diyos sa atin gumawa ng mabuti. Kasi sa araw ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, sa araw ng paghuhukom, yung mga nasa libingan lalabas ang nagsigawa ng mabuti sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay at ang nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol o sa parusa. Kaya kapatid, yan ang plano ng Diyos. Ginawa ka para gumawa ng mabuti. Mabuti para sa nanay mo, sa tatay mo na pinagkakautangan mo ng loob, igagalang mo yung ama't ina, gagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Mamahalin mo ang iyong asawa at mga anak, aasikasuhin mo ang pamilya mo, iibigin mo pati ang iyong kaaway, sabi ng Panginoong Yesus. Yun ang mabuti. Pag ginawa mo yun, di ka mapapasama eh. Ayun. Yun ang plano ng Diyos sa atin, na kaya tayo ginawa para sumunod sa kanyang utos, para gumawa ng kabutihan. Yung mabuti, yun ang utos. Ang mabuti sa Diyos, yung siya ang may utos. Ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Yun ang dahil ng ating pagiging tao, yun ang plano niya sa atin. 12:13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kaliwanag nyon. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos. Yun ang mabuti, yung utos niya eh. Sundin mo yon sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun ang ating reason of our existence. Yun ang plano ng Diyos para sa atin. Sana naunawaan mo kapatid na si Lidonia. Okay po. Sa Perth,